Ang init ng araw ay tumatagos sa manipis kong damit habang hinahakot ko ang mga basura mula sa kalye ng Maynila. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at putik ay tumatak na sa aking balat. Dumaan ang isang kotse, mamahalin, makintab, at nakita ko ang mukha ng pasahero sa loob, pandidiri. Parang ako'y dumi na dapat linisin, parang ako'y wala. Yumuko ako at nagpatuloy sa pagtitipon ng mga plastik at lata. Ang aking mga kamay ay madumi, ang aking dignidad ay mas madumi pa. Pero alam ko ang totoo, alam ko kung sino ako bago ako naging ito. Alam ko ang kwentong hindi nila makikita sa mga mata kong puno ng pagod. At balang araw makikita rin nila, makikita nila lahat. Nung una wala akong pangalan na kilala ng mundo. Ako si Emmanuel, pero sa aming nayon sa General Santos City, tinatawag nila akong Pacman dahil sa bilis ko kumilos, sa tapang kong makipaglaban kahit sa mas malalaking bata. Pero hindi iyon dahil sa yabang. Dahil iyon sa gutom, 7 taong gulang pa lamang ako nang magsimulang maglaho ang aming tahanan. Hindi ito biglaan. Unti-unti parang tubig na tumatagas sa basag na banga. Una, nawala ang trabaho ni tatay. Pangalawa, nagkasakit si nanay. Pangatlo, naubos ang kaunting ipon. Pang-apat, nagsimula kaming matulog ng walang hapunan. Naalala ko pa ang unang beses na hinawakan ko ang basura ng may layunin. 8 taon ako noon. Umaga yon, makulimlim at nangungulila ang kalangitan. Nakita ko si nanay na umiiyak sa kusina. Walang luto, walang bigas, walang pag-asa. Si tatay ay umalis na naman, naghahanap ng kahit anong trabahong tatanggapin sa kanya. Pacman, tawag ni nanay, ang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala! Makakakain din tayo, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Hindi siya sigurado, kaya lumabas ako. Naglakad ako sa mga eskinita ng aming lugar, mga daang putikan, puno ng basura at aso na naghahanap din ng pagkain. Nakita ko ang mga bote ng Coke, mga lumang dyaryo, mga bakal na tinatapon, at naisip ko, may halaga ito, may bibili nito. Kahit 20 pesos lang, makakapagprito na si nanay ng itlog, kaya nagsimula ako. Namulot ako ng basura sa kalye, sa tabi ng ilog, sa likod ng pamilihan. Ang aking mga kamay ay napunit sa metal, ang aking paa ay naapakan ng mga bubog, pero hindi ako tumigil. Dahil alam ko, kung hindi ako kikilos, hindi kami kakain. Isang hapon, habang nangongolekta ako sa harap ng simbahan, may tumigil na grupo ng mga bata. Mas matataas sila sa akin, mas malinis ang damit, may baon sa bag. Tingnan nyo yan, sabi ng isa, ngumingisi. Ang baho! Tinawanan nila ako, pero hindi ako umimik. Hinawakan ko lang ng mas mahigpit ang sako ko at naglakad paalis. Hoy, basurero! Sigaw ng isa pa. Saan ka pupunta? Sa impyerno. Noon nakaramdam ako ng init sa dibdib. Hindi galit, hindi kahihiyan, kundi determinasyon. Isang pangako sa sarili, balang araw, hindi niyo ako kilala. Pero maririnig niyo ang pangalan ko. Lumipas ang mga taon. Ang pagkolekta ng basura ay naging bahagi na ng aking buhay. Pero hindi naging kabuuan nito. Dahil may natuklasan ako, boxing. May maliit na gym sa likod ng isang lumang bodega. Doon nagtuturo si Coach Sardo, isang dating boksingero na sumuko sa pangarap pero hindi sa pag-asa. Nakita niya ako isang araw, nanonood sa butas ng pader habang nagsasanay ang mga batang boxers. Hoy, bakit ka nandito? Tanong niya matiim ang tingin. Gusto ko pong matuto, coach, sagot ko. Walang takot. Matuto? May pambayad ka ba? Umiling ako. May sapatos ka ba? Gloves? Umiling ulit ako. Tumingin siya sa akin ng matagal. At sa mga sandaling iyon, parang nakita niya ang sarili niya. Isang bata na walang-wala, pero puno ng pangarap. Bukas, bumalik ka, sabi niya. Magdala ka ng tapang mo. Yun lang ang kailangan ko. At bumalik ako, araw-araw. Pagkatapos kong mangolekta ng basura, tumatakbo ako papunta sa gym. Walang sapatos, kaya nagsasanay akong hubad ang paa. Walang gloves, kaya pinapalo ko ang sako gamit ang mga kamay ko lang. Kahit dumudugo, nasaktan ako, nabugbog, nauntog, pero hindi ako sumuko dahil alam ko, sa loob ng ring, pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman o mahirap, walang basura o ginto. Tanging suntok, tapang at puso. Dumating ang araw na nakilahok ako sa unang laban ko.
13 taon ako noon, payat pero mabilis. Ang kalaban ko ay mas malaki, mas malakas. Ang mga tao sa paligid ay tumawa nang makita nila ako. Yan ang papalag, parang hangin lang. Pero nang tumunog ang bell, nagbago ang lahat, lumusob ako. Hindi ko hinintay na siya ang unang sumuntok. Inunahan ko siya, kaliwa, kanan, taas, baba, walang tigil. Nagulat siya. Nagulat ang lahat. At sa ikatlong round, bumagsak siya, nanalo ako at doon nagsimula ang lahat. Ang pangalan kong Emmanuel Manny Pacquiao ay unti-unting nakilala. Hindi pa sa mundo pero sa aming bayan. Laban-laban, dalas-dalas, hanggang sa mapansin ako ng mas malalaking promoters pero hindi pa rin nawala ang basura sa aking buhay. Dahil kahit nanalo ako, kailangan pa rin kumain ng pamilya ko. Kailangan pa rin bayaran ng upa. Kailangan pa rin manatiling buhay. Kaya umaga nangongolekta ako. Gabi nag-iensayo ako. Walang pahinga, walang reklamo, hanggang sa dumating ang isang tao na magbabago ng lahat, si Coach Freddie Roach, Amerikano. Kilala sa buong mundo. At nakita niya ako sa isang video, isang batang Pilipino na sumusuntok na parang may ninakaw na oras. Sino yan? At tanong niya sa kanyang kasama, si Manny Pacquiao, coach mula sa Pilipinas. Walang-wala pero grabe magsuntok. Ngumiti si Coach Freddie. Dalhin niyo siya sa akin. At dinala nila ako sa Amerika, sa Wildcard Gym, sa isang mundo na hindi ko inakala na makikita ko. Pero kahit naroon na ako, hindi ko nakalimutan kung saan ako nanggaling. Dahil bawat suntok na ibinibigay ko sa ring ay para sa mga batang tulad ko dati, mga batang namumulot ng basura, nangangarap sa dilim, umaasang balang araw, may makakakita sa kanila. At balang araw, nakita ng buong mundo. Pero bago yun mangyari, marami pang pagsubok, marami pang luha, marami pang pagkakataong malapit na akong sumuko. Pero hindi ako sumuko, hindi kailanman. Nung una kong makapasok sa Wildcard Gym sa Los Angeles, akala ko ay panaginip. Ang mga punching bags ay bago, ang ring ay malinis, ang hangin ay malamig dahil sa aircon. Pero ang pinaka nakakagulat, ang mga boxers, lahat sila ay kilala. Mga kampeon, mga bayani ng kanilang bansa, at ako ay walang sinuman. Nang pumasok ako, tumigil ang lahat. Dumingin sila sa akin, payat, maliit, mukhang bata pa, at bumalik sa ginagawa nila. Walang bate, walang nangiti. Parang hangin lang ako, pero si Coach Freddie ay lumapit, ngumiti, at sinampal ang aking likod. Manny, welcome, sabi niya. Ang boses ay mababa pero matatag. Dito, walang special treatment. Kung gusto mong maging kampyon, kailangan mong magtrabaho ng doble, triple. Kaya mo ba? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Kaya ko, coach? Good, kasi kung hindi, umuwi ka na lang sa Pilipinas. Hindi ako umuwi. Nanatili ako. At nagsimula ang pinakamahabang ensayo ng buhay ko araw-araw. Gising ako ng 4:30 a.m. Tumatakbo ako sa dilim ng Los Angeles. Ang mga kalye ay tahimik. Tanging ang aking hininga at ang tunog ng aking sapatos sa semento ang naririnig. Pagkatapos, Jim, suntok, 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 hanggang sa mabali ang aking balat, hanggang sa dumugo ang aking mga kamay, pero hindi lang pisikal ang laban. Mental din, dahil sa gabi, kapag mag-isa ako sa aking maliit na apartment, bumabalik ang mga alaala. Ang amoy ng basura, ang tingin ng mga taong nandidiri, ang mukha ni nanay na umiiyak dahil walang may pagluto. Ang boses ni tatay na nagsasabing, "Anak, pasensya na. Hindi ako sapat." At minsan, sa dilim naiisip ko, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako lumalaban? Pero naalala ko rin ang pangako ko, hindi lang sa sarili ko, kundi sa lahat ng Pilipinong nangarap pero walang pagkakataon. Sa lahat ng batang gaya ko dati, walang laban, walang boses, walang kinabukasan, kaya ko to. Kailangan ko to gawin. Ang unang malaking laban ko sa Amerika ay laban kay Lelo Ledwaba, ang kampiyon ng IBF Super Bantamweight. Siya ay kilala, malakas, matagal ng kampiyon. At ako ay challenger lang, ang underdog. Ang batang galing sa Pilipinas na walang alam ang karamihan. Nung gabing iyon, sa MGM Grand sa Las Vegas, naglakad ako papunta sa ring. Ang mga ilaw ay nakasilaw, ang ingay ay nakabibingi. Pero sa loob ng aking dibdib, tahimik. Dahil alam ko, ito na ang sandaling hinintay ko. Tumunog ang bell, lumusob ako.
Walang takot, walang pag-aalinlangan. Dahil alam ko, kung hindi ko ibibigay ang lahat, wala akong patutunguhan. Kaya binigay ko. Bawat suntok, bawat galaw, bawat hininga para sa Pilipinas, para sa pamilya ko, para sa sarili ko. At sa ika-6 na round, bumagsak si Ledwaba, nanalo ako, naging kampyon ako. At sa mga sandaling iyon, habang nakataas ang aking kamay, habang sumasayaw ang bandila ng Pilipinas sa screen, umiyak ako. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa alaala na ako na dating ng olekta ng basura ay nakatayo na sa pinakamataas na entablado ng mundo. Pero ang tagumpay ay may kapalit. Nang bumalik ako sa Pilipinas, bago ang susunod kong laban, iba na ang buhay ko. Kilala na ako. Hinahabol ng media, ine-endorso ng mga kumpanya. Pero sa loob, nararamdaman ko ang bigat dahil sa tuwing lalabas ako, nakikita ko sila, ang mga batang namumulot pa rin ng basura, ang mga pamilyang gutom pa rin, ang mga taong umaasa sa akin na baguhin ang kanilang buhay. At naiisip ko, paano ko sila matutulungan kung ako mismo ay hindi pa sigurado kung makakaya ko ang susunod na laban. Isang gabi, naglakad ako mag-isa sa Luneta Park. Walang bodyguard, walang entourage. Gusto ko lang maging normal sandali. Umupo ako sa bench tumingin sa dagat. May lumapit na matanda. Nakasuot ng punit na t-shirt, walang tsinelas. Umupo siya sa tabi ko, hindi niya alam kung sino ako. Pare, gutom ka ba? Tanong ko, inilabas ang tinapay na dala ko. Tumingin siya sa akin, nagulat. Kilala kita, sabi niya, ngumiti. Ikaw si Pacquiao, di ba? Ang pambansang kamao. Ngumiti ako pero hindi sumagot. Salamat sa iyo, anak, patuloy niya. Ang mata ay naluluha. Dahil sa iyo, kahit gutom kami, may pag-asa pa. Dahil nakita namin na kahit galing sa wala, pwede pang umabot sa langit. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin. Dahil doon ko na-realize, ang laban ko ay hindi na lang para sa akin, kundi para sa kanila. Para sa bawat Pilipinong nangangarap. At kailangan kong ipanalo ito. Ang susunod na mga taon ay sunod-sunod na laban. Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez. Bawat isa ay higante. Bawat isa ay pagsusubukan. Natalo ako minsan, nasaktan, nabugbog, pero bumangon din ako. Dahil alam ko ang pagkatalo ay hindi kamatayan. Ang pagkatalo ay aral. At sa bawat pagbangon, lumalaki ang pangalan ko. Pambansang kamao, People's Champ, pero sa likod ng mga titulo, ako pa rin ang batang Emmanuel. Ang batang namumulot ng basura. Ang batang takot na hindi makakatulong sa pamilya, kaya bawat panalo, ibinabahagi ko. Nagtayo ako ng bahay para sa mga mahihirap. Nagbigay ng scholarships. Nag-donate sa mga ospital. Dahil alam ko, ang yaman ay walang saysay kung ako lang ang makikinabang. Pero may isang bagay na hindi ko maibigay, ang oras. Dahil sa bawat laban, kailangan kong lumayo. Kailangan kong mag-ensayo. Kailangan kong iwanan ang pamilya ko. At minsan, sa gabi, tumatawag si nanay, umiiyak, at sinasabi, anak, miss na miss ka namin. At doon, sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang pinakamabigat na laban, hindi sa ring, kundi sa puso. Paano ba ako magiging kampyon kung nawawala ako sa mga taong mahalaga sa akin? Taong 2008, ako ay 29 years old at nakatayo sa pinakamalaking pagsubok ng aking karera. Ang laban ko si Oscar de la Hoya, ang Golden Boy, ang isa sa pinakasikat na boksingero sa mundo. Si Oscar ay hindi lang kampeon, siya ay icon. May mga negosyo, artista, kilala hanggang Hollywood. At ako ay underdog pa rin, ang batang Pilipino. Ang pakman na sinasabing masyadong maliit, masyadong mabilis, pero kulang sa lakas. Pero alam kong hindi iyon totoo. Dahil ang lakas ay hindi laging nasa laki ng katawan. Minsan, nasa laki ng puso. Isang linggo bago ang laban, nag-ensayo ako ng husto. Hindi lang sa gym, kundi pati sa isip ko. Paulit-ulit kong pinapanood ang mga laban ni De La Hoya. Pinag-aralan ko ang bawat kilos niya, bawat kamay, bawat hakbang, at nakita ko siya ay malakas, Pero siya ay predictable. Kapag pressured, umaatras siya. Kapag nasaktan, umiiwas. At dun nakita ko ang chance ko. Pero sa kabila ng lahat ng preparation, may takot pa rin ako. Hindi takot na matalo, kundi takot na hindi ko ma-prove ang sarili ko. Dahil alam ko kung matalo ako, hindi lang ako ang mawawalan ng kinabukasan.
kundi pati ang bayan kong umaasa sa akin. Isang gabi, tumawag si nanay. Anak, kumusta ka na? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang po ako, Nay. Sagot ko pinipilit na maging matapang. Manny, alam mo ba kung gaano ka namin ikinaproud? Sabi niya, nanginginig na ang boses. Kahit ano pang mangyari sa laban, ikaw na ang kampiyon namin. Huwag kang mag-alala, napaiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gratitude. Dahil kahit ano pang mangyari, may mga taong naniniwala sa akin. At yun ang pinakamalaking lakas ko. Ipapanalo ko tunay. Sabi ko, determinado. Para sa inyo, dumating ang gabi ng laban. December 6, 2008, MGM Grand, Las Vegas. Ang buong Pilipinas ay nanonood. Mga tao ay nagsara ng mga kalsada, nag-set up ng malaking screen sa barangay, nagsama-sama na parang piyesta. Paglabas ko sa ring, rinig ko ang sigawan, Manny! 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 Pero rinig ko rin ang mga tao sa likod, ang mga nagsasabing, matatalo yan. Underdog lang yan. Tumingin ako kay Coach Freddy. Ngumiti siya. Just do what we practiced. He can't handle your speed. Tumango ako, tumunog ang bell. At doon, sa unang round pa lang nakita kong tama si Coach. Si Oscar ay hindi makapag-adjust sa bilis ko. Bawat suntok ko ay tumama. Bawat galaw ko ay nakasurprise sa kanya. Ang mukha niya ay unti-unting namumula, ang mga mata ay nagsisimulang manghina at sa ikawalong round huminto siya. Sumuko siya, nanalo ako. Pero higit pa sa panalo, doon nagsimula ang pagkilala sa akin bilang hindi lang kampeon, kundi bilang superstar. Ang batang namumulot ng basura ay naging pag-asa ng bansa. Ang walang pangalang probinsyano ay naging kilala sa buong mundo. Pero ang kasikatan ay may kapalit. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi na ako makalabas ng walang bodyguard. Bawat galaw ko ay bantay ng media. Bawat salita ko ay binabalita. At minsan, nawawala na ako sa sarili ko. Naalala ko ang isang araw, nag-shopping ako sa mall. Simple lang, bumili ng sapatos. Pero biglang dumating ang libu-libong tao. Humarang sila, sumisigaw, umiiyak, nanghihingi ng picture. Ang security ay hindi makontrol. At ako, sa gitna ng lahat, nararamdaman ko ang claustrophobia, ang takot, ang pagod, tubayong buhay ng isang kampiyon. Walang privacy, walang kapayapaan. Isang gabi, naginuman ako mag-isa sa bahay. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang mukha ng isang taong pagod na. Pagod sa laban, pagod sa responsibilidad. Pagod sa lahat, tumawag ako kay Coach Freddy. Coach, pagod na ako. Sabi ko, malungkot. Pagod? Manny, ikaw ang pinakasikat na boksingero ngayon. Bakit ka pagod? Hindi ko alam, Coach. Parang nawala na ako. Parang hindi ko na alam kung bakit ako lumalaban. Tumahimik si Coach. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Manny, naalala mo pa ba kung bakit ka nagsimula? Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa pag-asa. Ikaw ang pag-asa ng mga taong walang pag-asa. At habang nandito ka, may dahilan ka pang lumaban. Umiyak ako dahil alam kong tama siya. Alam kong hindi ko pwedeng sumuko. Kahit pagod, kahit nasasaktan, dahil maraming taong umaasa sa akin at hindi ko sila bibiguin, ang mga sumunod na taon ay mas mahirap pa. Laban kay Ricky Hatton, Miguel Cotto, Antonio Margarito. Bawat isa ay killer, bawat isa ay nightmare para sa ibang boxers pero hindi para sa akin dahil alam ko na ang laban ay hindi lang sa loob ng ring, kundi sa loob ng isip at kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, hindi ako titigil hanggang sa dumating ang isa sa pinakamalaking laban ng buhay ko. Hindi laban sa ring, kundi laban sa politika dahil noong 2010, naisipan kong tumakbo bilang congressman. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko, isang kabanatang mas komplikado, mas kontrobersyal, at mas mapanganib kaysa sa anumang laban sa boxing. Pero tulad ng dati, hindi ako umatras. Nung una kong naisipang tumakbo sa politika, maraming kumontra. Ang mga kaibigan ko sa boxing, ang mga coach, kahit ang pamilya ko. Manny, bakit ka tatakbo? Tanong ni Coach Freddy, hindi makapaniwala. Ikaw ay boksingero. Ikaw ay kampiyon. Bakit mo gustong pumasok sa mundo ng politika? Isang mundong puno ng dumi, kasinungalingan at traidor. Tiningnan ko siya ng diretso. Kasi Coach, ayaw ko nang maging boses lang. Gusto kong maging action.
Maraming Pilipino ang umaasa sa akin, pero ano bang nagagawa ko para sa kanila? Sumusuntok na nanalo? Iyon lang ba? Gusto kong magkaroon ng kapangyarihan na talagang makatulong sa batas, sa programa, sa kinabukasan. Umiling si Coach. Wag, Manny. Pag pumasok ka doon, mababago ka. Makikita mo ang mas madilim na bahagi ng mundo. At baka mawala ka, pero hindi niya ako napigilan. Dahil sa loob-loob ko, alam kong tama ako. Alam kong kailangan kong subukan. Ang 2010 elections ay isang pakikipaglaban na hindi ko inakala. Mas brutal kaysa sa boxing. Dahil sa boxing, ang kalaban mo ay isa lang. Dito, ang kalaban mo ay sistema, pera, propaganda, at mismong mga taong gusto kang pabagsakin. Tumakbo ako bilang congressman ng Sarangani. Ang kalaban ko ay kilala, mayaman, may backing ng mga powerful families, at ako ay Manny Pacquiao lang, ang boksingero na akala ng iba ay nagpapapogi lang. Pero nagtrabaho ako, nag-house to house, nakipag-usap sa mga tao, nakikinig sa kanilang hinaing. At nakita ko, mas malala pa ang kahirapan kaysa nung bata ako. Mas marami pang mga batang namumulot ng basura. Mas marami pang pamilyang walang kinabukasan. At doon ko na-realize, ito ang tunay na laban. Ito ang laban na hindi ko maaring matalo. Nanalo ako, naging congressman ako, at nag-umpisa ang aking buhay bilang lingkod bayan. Pero hindi madali. Dahil sa Kongreso ang sistema ay sobrang komplikado, may mga batas na kailangan mong sundin, may mga protocol na kailangan mong igalang, at maraming beses naiinis ako dahil ang proseso ay sobrang bagal. Habang nag-aargue ang mga politiko, patay gutom pa rin ang mga tao. Isang araw nag-meeting kami tungkol sa budget para sa health programs. Ang debate ay tumagal ng 3 oras. 3 oras. At ang resulta, wala. Dahil may mga senador na gustong dagdagan ng pondo para sa ibang programa at may mga iba naman na gusto ng kickback. Hindi ko napigilan. Tumayo ako. Mga kababayan, habang nag-aargue tayo dito, may mga batang umiiyak sa ospital kasi walang pambili ng gamot ang magulang nila. Habang pinag-uusapan natin ng pondo, may mga matandang naghihintay ng tulong pero patay na bago pa nila makuha. Pwede ba nating bilisan to? Pwede ba tayong maging totoo? Natahimik ang lahat. May mga tumawa, may mga napailing. Pero may ilan na tumango. At doon ko na-realize, ang politika ay hindi para sa mahihinang loob. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong magsalita. Kahit gaano ka pa kabaguhan, kahit sinong kontra sa'yo. Pero ang pinakamahirap na bahagi ng politika ay ang mga issue. Dahil bilang public figure, lahat ng sinasabi mo ay binabantayan. Lahat ng ginagawa mo ay binabalita. At ako minsan ay nagkakamali. Naalala ko ang isang kontrobersya tungkol sa LGBTQ+ issues. Nagtanong sa akin ng isang reporter, Sir Manny, ano po ang stand nyo sa same-sex marriage? At ang sagot ko, na galing sa aking paniniwala bilang Christian, ay naging malaking balita. Sinabing insensitive ako. Sinabing homophobic. Sinabihan akong hindi bagay maging leader. Nasaktan ako. Hindi dahil sa criticisms, kundi dahil hindi ko naintindihan kung paano ko masasaktan ang mga tao sa pamamagitan ng aking mga salita. Nag-apologize ako, pero ang damage ay tapos na. Ang mga tao ay galit. Yung breed sponsors ay nag-back out. At ako sa loob ng tahimik kong kwarto nag-isip, talaga ba itong gusto ko? Talaga bang kaya kong maging politiko? Pero kahit mahirap na natili ako. Dahil alam ko, ang pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral. At basta totoo ka sa intensyon mo, makakabangon ka rin. Naging senator ako noong 2016. Mas malaking responsibilidad. Mas malaking platform. Pero mas malaking pressure din. Dahil dito, hindi ka na simpleng Manny Pacquiao lang. Ikaw ay kinatawan ng bayan. Ikaw ay boses ng mahihirap. Ikaw ay pag-asa ng mga walang pag-asa. At minsan sobrang bigat nun. Sobrang bigat na minsan naisip kong sumuko. Pero naalala ko ang batang namulot ng basura, ang batang tinawanan, ang batang sinabing walang kinabukasan. Kung sumuko ako noon, wala akong mapupuntahan. Kung sumuko ako ngayon, marami ang mawawalan ng pag-asa. At hindi ko hahayaan yon. Pero kahit gaano ko kamahal ang politika, may isang bagay na hindi ko kayang iwanan, ang boxing. Dahil ang boxing ay hindi lang trabaho para sa akin. Ito ay ako, ito ang bumuo sa akin. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas na tumayo ngayong araw.
Kaya habang senator ako, patuloy pa rin akong lumalaban. Pero iba na ngayon. Mas matanda na ako. Mas mabagal. Mas masakit ang katawan pagkatapos ng bawat laban. At alam ko, malapit na ang pagtatapos. Noong 2021, lumalaban ako kay Yordenis Ugas. Natalo ako. At sa mga sandaling yon, habang nakaupo ako sa sulok ng ring, duguan ang mukha, nang hihina ang katawan, alam kong ito na nga. Ito na ang katapusan ng karera ko sa boxing. Umiyak ako. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa realization na ang isang mahalagang bahagi ng buhay ko ay magtatapos na. Pero alam ko rin ang buhay ay patuloy. Ang laban ay patuloy. Hindi lang sa ring, kundi sa mundo. Sa politika, sa pagtulong sa bayan. At handa na akong harapin ang bagong yugto ng buhay ko. Taong 2024, ako ay 45 years old na. Wala na akong laban sa boxing. Pero may laban pa rin sa buhay. Nandito ako ngayon sa Maynila, naglalakad sa parehong kalye kung saan ako namulot ng basura noon. Pero ngayon, hindi na ako yung batang iyon. Ngayon, kilala na ako. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin ang parehong puso. Yung puso ng batang gustong tumulong, gustong magbago, gustong mag-inspire. Nakita ko ang isang bata, mga 10 taong gulang, namumulot ng bote sa tabi ng kalsada. Ang damit niya ay punit, ang mukha niya ay puno ng alikabok, pero ang mata niya, buhay. May pag-asa, lumapit ako sa kanya. Hoy pare, tawag ko. Anong pangalan mo? Tumingin siya sa akin, nagulat. Pipo, ako po si Andoy. Andoy, ulit ko, ngumiti. Kumain ka na ba? Umiling siya, inilabas ko ang dala kong pagkain, isang pack ng chicken at kanin at ibinigay sa kanya, kumain ka. At pakinggan mo ako ha, kahit ano pang nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag kang susuko. Dahil ako rin gaya mo dati, namumulot ng basura. Walang kinabukasan, pero lumaban ako. At ngayon nandito ako, lumakas ang iyak niya at hinawakan niya ang kamay ko. Salamat po Sir Manny, kayo po ang aming hero at doon sa mga sandaling iyon na-realize ko ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang mga titulo, hindi ang pera, hindi ang kasikatan, kundi ang kakayahang mag-inspire ng iba na lumaban din. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Dahil sa mga huling taon, nag-announce ako ng plano kong tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Maraming nagtaka, maraming nag-criticize. Sinabi nilang hindi ako qualified. Sinabi nilang boksingero lang ako. Sinabi nilang wala akong karanasan. Pero hindi nila alam ang totoo. Alam nila ang Manny Pacquiao na kampeon. Pero hindi nila alam ang Emmanuel na namulot ng basura. Ang batang naghirap. Ang taong lumaban kahit walang ibang choices. At yun ang Manny Pacquiao na tatakbo. Hindi bilang celebrity, kundi bilang taong tumulong na, nakakaintindi at handang magsakripisyo para sa bayan. Ngayong gabi, nandito ako sa isang maliit na barangay sa Mindanao. Walang media, walang kamera. Simpleng assembly lang ng mga tao, mga magsasaka, mga mangingisda, mga driver, mga nag-aaral, mga kababayan. Simula ko tumingin sa kanila ng diretsyo. Alam kong marami sa inyo ay umaasa sa akin. At alam ko rin na marami sa inyo ay nag-aalinlangan. Dahil boksingero ako. Pero hindi lang yun ang ako. Ako ay anak ng mahirap. Ako ay dating namulot ng basura. Ako ay taong nakakaalam kung ano ang hirap. At dahil doon, alam ko kung ano ang kailangan ng bayan. Hindi magagandang salita. Hindi pangako na puro hangin. Kundi tunay na aksyon. Tunay na pagbabago. Tumayo ang isang matanda. Lumapit siya sa akin. At hinawakan ang aking kamay. Manny, sabi niya, nanginginig ang boses. Matagal na kaming naghihintay ng taong tulad mo. Kasi nakita namin ikaw ay totoo. Ikaw ay isa sa amin. At kung tatakbo ka, iboboto ka namin. Hindi dahil artista ka o sikat ka, kundi dahil naniniwala kami na mahal mo talaga ang Pilipinas. Napaiyak ako. At doon ko na-realize ito ang dahilan. Ito ang bakit hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa bawat Pilipinong naniniwalang may pag-asa pa, ako ay may responsibilidad na lumaban. Ngayong ako ay pauwi na, huminto ako sa harap ng isang salamin. Tumingin ako sa sarili ko. Nakita ko ang mga peklat sa muka, galing sa boxing. Nakita ko ang mga wrinkles sa mata, galing sa stress ng politika. Nakita ko ang pagod sa katawan, galing sa mga taon ng sakripisyo. Pero nakita ko rin ang ngiti,
Ang ngiti ng taong nakaalam na ginawa niya ang lahat. Ang dangiti ng taong walang pagsisisi at naalala ko ang batang yon. Ang batang tinawanan, tinamaan ng bato, nilait dahil namumulot ng basura. Tingnan mo siya ngayon. Tingnan kung nasaan siya. Ngumiti ako. Pero kahit ano pang sabihin ng iba, alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil sa Pilipinas, ang kahirapan ay patuloy. And ang corruption is patuloy. Yung injustice ay patuloy. At habang nabubuhay ako, lalaban ako. Kahit pagod. Kahit nasasaktan. Kahit puno ng kritisismo. Dahil ito ang tungkulin ko. Ito ang dahilan kung bakit ako binigyan ng lakas. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito at hindi ako titigil hanggang sa makita kong ang bawat batang Pilipino, kahit gaano kahirap ang buhay, ay may pag-asa, may kinabukasan, may laban. Nang makauwi ako sa bahay, nandun si nanay, matanda na siya, mahina na ang katawan. Pero ang ngiti niya, buo pa rin. Anak, tawag niya, hinawakan ang aking mukha. Pagod ka na naman. Oo, nay, sagot ko, ngumiti. Pero okay lang. Kasi alam kong may dahilan lahat ng to. Naalala mo pa ba noon? Tanong niya, ang mata ay naluluha. Noong namumulot ka pa ng basura? Noong walang-wala tayo? Tumango ako. Oo, nay. Lagi kong naalala. At tingnan mo ngayon, sabi niya, umiiyak na. Tingnan kung nasaan ka na. Tingnan kung ilan ng tao ang na-inspire mo. Tingnan kung gaano kalaki ang nagawa mo. Niyakap ko siya. At sa mga sandaling iyon, na-realize ko lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, lahat ng luha, sulit. Dahil ako ay hindi na lang si Manny Pacquiao. Ako ay simbolo. Ako ay pag-asa. Ako ay patunay na kahit galing ka sa wala, kahit tinawanan ka, kahit sinabihan kang walang silbi, pwede ka pa ring umangat. Pwede ka pa ring manalo. Pwede ka pa ring maging kampyon. At ngayong gabi, habang natutulog ako, nananaginip ako ng mga bata. Mga batang namumulot pa rin ng basura. Mga batang takot pa rin sa kinabukasan. Pero sa panaginip ko, nakikita ko silang nguminggiti. Nakikita ko silang tumatakbo. Nakikita ko silang lumalaban. At sa bawat isa sa kanila, nakikita ko ang sarili ko. Ang batang walang-wala, pero puno ng pangarap. At sa mga sandaling iyon, alam ko, ang laban ay hindi pa tapos. Ang laban ay magsisimula pa lang. Dahil bawat araw, may bagong bata na namumulot ng basura. Bawat araw may bagong pamilyang gutom. Bawat araw may bagong tao na umaasa at basta ako'y buhay, lalaban ako para sa kanila wakas. Pero hindi ito wakas ng kwento. Ito ay simula. Simula ng mas malaking laban. Laban para sa kinabukasan ng Pilipinas. Laban para sa bawat batang nangangarap. Laban para sa bawat pamilyang umaasa. At ako si Manny Pacman Pacquiao, dating namulot ng basura, ngayong kampeon ng Pilipinas, ay hindi titigil hanggang sa makita kong ang bawat Pilipino ay may laban, may boses, may pag-asa dahil tiningnan nila ako ng may pandidiri. Pero natahimik sila nang malaman nilang ako si Manny Pacquiao. At sa susunod na makita nila ako, hindi na nila makikita ang basura. Makikita nila ang pag-asa. Salamat sa pagbabasa. Ipagpatuloy natin ang laban para sa Pilipinas, para sa ating lahat.